Pinangangambahan ngayon ang pagsiklab ng mas malalang digmaan sa Middle East. Ito po ay matapos mapaslang ng political chief ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Kaagad naman itong naging isang mainit na usapin sa buong mundo. At ang ilan sa mga bansang kaalyado nito ay nagpahayag na ng seryosong banta laban sa Israel. Giit nila, hindi dapat palagpasin ang pagkakapaslang kay Haniyeh na sa tingin nila ay matagal na binabantayan ng Israel. Dagdag pa rito ang malawakang pagpoprotesta ng mga tao sa pagkasawi ng kanilang pinuno na mas pinaigting pa ng patuloy ng pag-atake sa Gaza. Kasunod naman ito ay ating himayin at pag-usapan ang detalye sa pagkatao ni Haniyeh at ang kasaysayan sa likod ng tumitinding alitan ng Israel at Hamas. Ibinalita lamang nito Miyerkules ang pagkakapaslang sa political chief ng Hamas na si Ismail Haniyeh kasama na ang kanyang bodyguard habang ang mga ito ay nasa Iran. Ang naging pagbisita nito sa Iran ay bahagi ng inaugurasyon ng unang araw sa termino ng presidente ng Iran na si Masoud Pezeshkian. Ayon sa Iran's Revolutionary Guards ay nagpadala ng airstrike ang Israel sa Kapitolyo ng Iran kung saan malapit ang gusaling tinutuluyan ni Haniyeh. Assassinating Ismail Haniyeh, the leader of Hamas, will not break the Palestinian resistance or the Palestinian people's determination to achieve our freedom. But fascists are now dominating the Israeli government, and they are trying to drag the whole region into a total explosion. Netanyahu is a war criminal, and he is trying even to drag the United States itself into a confrontation with Iran and with the whole region. Of course, it will escalate the situation. The fascists in Israel are dragging the region into a whole explosion. In 24 hours, they attacked in Lebanon, they attacked in Tehran. What do they want? To drag the region into a total explosion. And this is what Netanyahu wants. He knows that the end of this war is the end of his political career. Kinikilala si Haniyeh bilang political chief ng Hamas na isa rin sa mga prominenteng miyembro ng grupo sa loob ng 2 dekada. Taong 2006 naman ang pangunahan niya ang legislative elections laban sa partido ng Fatah na siyang may hawak sa pwesto ng higit sa 10 taon. Bagamat maayos ang naging pamamalakad niya ay inalis rin siya sa pwesto. Ito po ay matapos tumanggi ng West na makatrabaho ang Hamas. Kasunod naman ito ay ang pagkakahalal niya bilang pinuno ng Hamas Political Bureau noong taong 2017, habang noong 2018 naman ay binansagan siyang terorista ng US Department of State. Matapos naman ito, bumaba naman siya sa pwesto taong 2019 bilang pinuno ng Hamas sa Gaza at namuhay na sa ibang bansa. Bukod po dito ay nagpatuloy siya sa kanyang trabaho bilang political chief kung saan ay pinangunahan niya ang mga usapin na may kinalaman sa diplomatic efforts na ginagawa ng kanilang grupo. Matatandaan naman noong April 10 na ang pagkasawi ng kanyang 3 anak na sina Hazem, Amir at Muhammad, kasama na ang ilan sa kanyang mga apo matapos ang naging pag-atake sa Gaza. Inaasahan ngayon ang 2 posibleng humalili sa kanyang pwesto na sina Khalid Mashal, isang veterano opisyal, at si Khalil Al-Haya na isa sa mga tanyag na miyembro ng Hamas na malapit kay Haniyeh. Samantala, ang pagkakapaslang sa kanya, pati na rin sa kanyang pamilya, ay ilan lamang sa mga kaso ng libo-libo mga Palestinians na nasasawi dahil sa pag-atake ng Israel. Nagsimula ang labanan na ito nang umatake ang Hamas sa Israel noong October 7, kung saan ngayon ay kaisa na ng Hamas ang grupong Hezbollah mula naman sa Lebanon. Ang ugnayan sa pagitan ng 2 grupo ay nagmula sa matinding digmaan noong 2006 sa pagitan ng Israel at Lebanon. Matagal na pong issue ang makasaysayang labanan sa pagitan ng Lebanon at Israel sa unang naganap pa noong 1948. Nakipaglaban ang Lebanon kasama na ang ilan sa mga Arab countries laban sa Israel kung saan 100,000 Palestinians ang lumikas mula po sa kanilang mga tahanan. Taong 1968 naman ang sirain ng mga Israeli commandos ang 100 eroplano sa Beirut Airport matapos ang naging pag-atake sa kanilang airline ng grupong Lebanon-based Palestinian guerrilla.
Patay din sa pamamaril ng mga Israeli Special Forces noong 1973 ang tatlong pinuno ng Palestinians bilang ganti sa pagpatay sa mga atleta ng Israel sa 1972 Munich Olympics. Pinasok naman noong 1978 ng Israel ang timog na bahagi ng Lebanon para tambangan na ang mga Palestinian guerrillas na nasa likod ng pag-atake sa Tel Aviv. Kasunod po nito ang naging paglusob ng Israel sa Lebanon noong 1982 kung saan ay gumawa sila ng tit-for-tat border fire. Kasabay po nito ay inilikas naman ang libu-libong mga Palestinian fighters na naging bahagi ng 10 linggong pambobomba ng Israel sa Beirut. Dagdag pa rito ang daan-daang mga sibilyan sa Palestinian refugee camps ng Sabra at Shatila na walang awang pinagpapatay ng militiamen sa utos ng mga sundalo ng Israel. Sunod-sunod naman po na pag-atake ang ginawa ng Hezbollah noong 1996 sa mga Israeli forces na nasa katimugan kung saan ay nagpaulan sila ng mga rockets patungong Israel. Dahil po dito ay isinagawa naman ng Israel ang 17 araw na tinatawag nilang Operation Grapes of Wrath na nakapagtala na higit sa 200 pagkamatay ng mga tao sa Lebanon. Taong 2000 naman nang umalis sa timog na bahagi ng Lebanon ang Israel na naging daan sa pagtatapos ng 22 taon ng pag-aatake. Subalit, noong taong 2006 ay tumawid naman po patungong Israel ang mga Hezbollah kung saan 2 Israeli soldiers ang kanila namang dinukot at pinatay. Kasunod nito ay 5,000 sagupaan sa pagitan ng Israel at Hezbollah na nagresulta sa 1,200 casualties mula sa Lebanon at 158 naman mula sa mga sundalo ng Israel. Sa kasalukuyan at itong nakaraang taon lamang ay muling nagkaharap ang Hezbollah at Israel laban naman sa digmaan sa pagitan ng Israel at Hamas. Naku po, matindi at madugong labanan ang matagal nang nagaganap sa mga bansa na nasa Middle East mula sa mga digmaan ng mga bansa. Digmaan na siyang dahilan sa pagkamatay ng mga inosenteng sibilyan, mga sundalo, pati na rin sa mga mahahalagang pinuno na mayroon ang mga ito. Ayon sa isang pahayag na ibinahagi ng Hamas at Iran-aligned Lebanese armed group, ay labis nilang ipinagluluksa ang pagpanaw ng kanilang pinuno. Binigyan diin nila ang galit na kanilang nararamdaman sa pagpaslang na ginawa ng Israel kay Haniyeh. Bukod po dito ay sinabi naman ng spokesperson ng Foreign Ministry in China na si Lin Jian, kinababakala nila ang nangyayaring insidente at mariin niyang kinukundena ang pagpaslang sa pinuno na si Haniyeh. Anya, kinakailangan ng maisaayos sa pinakamabilis na panahon ang tuluyang ceasefire sa Gaza upang matigil na ang mga ganitong uri ng karahasan. 重要影响的国家应加大对当事方的施压劝说力度，切实为平息加沙战火做出真诚努力。 Kasunod nito ay pinahayag naman ng U.S. Secretary of State na si Antony Blinken na walang kinalaman ng U.S. sa pagkamatay ni Haniyeh. Dagdag pa rito ay naniniwala sa Defense Secretary Lloyd Austin na hindi ito magiging dahilan ng pag-usbong ng mas malalang giyera sa Middle East. Anya, kung sakaling atakihin umano ang Israel ay handa silang tulungan ito laban sa ibang mga bansa. We believe that an escalation is inevitable, and there's no signs that an escalation is imminent. But I also said that we watch it very, very closely. I also said, and said again today, that this is something that we've been concerned about since the 7th of October. It's not like we're brushing off concerns at all. We're watching this very, very closely, and it's been a chief concern of the President. Taliwas ito sa pananaw ng Deputy of Russian Foreign Minister na si Mikhail Bogdanov kung saan ay sinabi niya na hindi ito katanggap-tanggap na pagpatay at ito ay magpapalala lamang sa tensyon na mayroon na ang Israel at Hamas. Bukod po dito, ay nanawagan naman ang EU spokesperson for Foreign Affairs na si Peter Stano na bantayan ang posibleng paglala ng sitwasyon na maaaring mag-uwi umano sa mas malaking digmaan sa Middle East.
Kaugnay po nito ay hindi sinusuportahan ng EU ang anumang pagpatay na nakapaloob sa batas ng International Relations and International Criminal Justice. Samantala, libo-libong mga tao naman sa Iran ang nagmarcha para sa yumaong political chief ng Hamas na si Haniyeh. Nakatakdang iburol ito sa Tehran kung saan ay idineklara nila ang 3 araw ng pagluluksa bago ito tuluyang dalhin at ilibing sa Qatar. Sa kasalukuyan, nagbabala ang Lebanon chargé d'affaires for the UN na si Hadi Hashem sa United Nations Security Council UNSC sa posibilidad ng digmaan sa Middle East na maaaring makaapekto sa pandaigdigang posisyon ng iba pang mga bansa. Anya, simula pa noong 1967 ay inangkin na ng Israel ang lupain sa Gaza na siya namang naging dahilan ng pagkamatay ng libo-libong mga Palestinians. Sa kabilang banda, sinabi naman ni Israel Minister of Heritage na si Amichai Elahiou na ang ginagawa nila ay tama bilang bahagi umano ng pag-aalis ng mga dumi sa mundo na hindi naman kailangan. Giit pa niya ay hindi sila papayag na sumuko at ang pagkamatay ni Haniyeh ay makatutulong para sa mas maganda at payapang buhay sa mundo. We will defend ourselves and respond with great force against those who harm us. The State of Israel will not stand idly by. We will continue to defend ourselves and our citizens. The world must support Israel at this time and demand Hezbollah's compliance with the Security Council resolutions 1701 by ceasing its attacks, withdrawing to the north of the Litani River, and disarming. Nanindigan naman ang senior Hamas official ni si Sami Abu Zuhri na ang ginawang pagpaslang ng Israel kay Haniyeh ay hindi magiging dahilan para sila ay mawalan ng pag-asang lumaban. Dagdag pa niya, patuloy na lalabas ang Hamas kasama na ang iba pang mga sumusuporta sa kanila at hindi maiuuwi sa wala ang sakripisyo ng mga namatay. The Islamic Republic of Iran condemn in the strongest possible terms this horrible terrorist act as a most serious violation of international law and the Charter of the United Nations, as well as a grave breach of Iran's sovereignty and national security. This aggressive act of terrorism, as provocative as it is, constitutes a serious breach of peace and security and requires immediate and effective action by the UN Security Council. Kasunod dito ay pinag-utos naman ng gobyerno ng Germany at USA na umalis na sa Lebanon at hanggat maaari ay huwag na muna bumisita sa mga nasabing bansa. Ito ay dahil sa pagpoprotesta na isinasagawa sa West Bank kaugnay ng pagpatay kay Haniyeh. Bukod po dito ay kinundina rin ng Tunisia at Turkey ang nangyaring pagpaslang habang sinabi naman ng Yemen's Houthis na asahan ng Israel ang matinding pagganti matapos mamatay si Haniyeh. Ayon sa Pangulo ng Iran na si Masoud Pezeshkian ay hindi na maiiwasan ang paglala ng tensyon sa Gaza, lalo na at pinaslang ng Israel ang pinuno nito. Anya ay mukhang malabong maipasa ngayon ang usapin sa ceasefire deal dahil sa ginawa ng Israel na siyang dapat paghandaan din ng Amerika. Labanan na nauwi sa pagkasira ng mga tahanan, mga paaralan, mga ospital at iba pang infrastruktura na minsan naging kanlungan ng mga Palestinians. Hindi pa ba sapat ang mga buhay ng mga inosenteng sibilyan? Hindi pa ba sapat na marinig ang pag-iyak ng mga batang sugatan at nawalan ng mga pamilya? Sa halip na matigil ang karahasan ay isang balita ang mas magpapalala at ito po ay ang pagpaslang sa nirerespetong pinuno ng Hamas na si Ismail Haniyeh. Yan ngayon ang dahilan sa malabong ceasefire deal para sa Gaza na mukhang mauuwi na sa mas malaking digmaan sa Middle East.